Iced Americano ulit. Tingnan mo, sarado na oh. Yeah! Hey guys! Magandang araw from this side of the world. Welcome to another vlog. Sa mga bago dito sa channel, ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako fina-follow i-follow nyo na ako. Guys, girls, boys, at sa inyong lahat, tayo ay nandito sa loob ng bahay. Nasa condo pa ako ngayon. And for this vlog, gusto ko lang i-take out pala. Gusto ko lang kayong dalhin sa kung ano yung gagawin ko for today. Nag-eksperimento pa ako dito sa YouTube and this is kind of like a day in my life vlog. Andito ako ngayon sa Metro Manila dahil wala pa tayong biyahe. Kakauwi ko lang from Singapore. Hindi ko pa na-upload yung vlog na yan. If na-follow nyo ako sa Instagram or sa Facebook, nakita nyo na nagaling ako Singapore. And for that one, it's a work trip. At maa-upload ko pa siya in the middle of March. Parang second half of March pa yung uploading nung content na ginawa ko noon. And during that time, dun ko lang pwedeng ma-upload yung, or dun ko lang gustong i-upload yung Singapore vlog ko. So, abangan natin yan. Bibigyan lang ko ng life update bago ako umalis ng bahay. So, guys, tingnan nyo. Nagbabalat yung skin ko. Actually, pati yung face ko. Kasi, last week, bago ko mag-Singapore, nag 120 kilometer bike ride ako sa Tagaytay. Meron akong ginawang vlog dyan. Ayun, thank you very much. Medyo dumami-dami ang mga nanood ng vlog na yun kumpara sa mga previous vlogs ko. At I love the comment section. Keep it going. Mag-comment lang kayo dahil sinasagot ko yan lahat dito sa YouTube. Anyway, so ayun, nagbabalat yung balat ko. Pero ngayong araw, after 1 week, hindi man 1 week, kasi nagbabike commute naman ako dito sa area. Pero first time kong lalabas ulit sa initan. Time check, it's 12:30 in the afternoon. At ano bang gagawin ko ngayong araw? Haba ng intro no? Ano bang gagawin ko ngayong araw? Tayo ay pupunta sa, una kong plano, pupunta ako sa Pasig. Gusto ko pupunta dun sa favorite coffee shop ko. Mag-work tayo ng konti, doon tayo gagawa, mag-i-edit tayo ng video, ganyan. Tapos after ko pumunta doon sa pangalan ng coffee shop na pupuntahan ko ay 1C Coffee. Favorite ko talaga yan ever since nagbibisikleta ako. Doon ako tumatambay kapag nasa Pasig. Tapos pupunta tayo sa Mega Mall dahil meron tayong meeting ng 4 p.m. And then at 7 p.m. meron tayong movie screening na a-attendan doon din sa Mega Mall. Tapos uwi na tayo. And for today's mode of transport, tayo ay mamimisikleta. Magbe-bike tayo. So, bakit tayo magbe-bike commute ngayong araw? Kahit tirik na tirik yung araw, pwede naman ako mag-public transport, pwede naman ako mag-grab. Kasi, nagtitipid tayo. And at the same time, dahil nga, dahil nga pupunta pa ako sa Pasig, ang daming, parang hindi siya commute-friendly for me. Sana kung Mega Mall lang, diba? Isang train ride lang yun. Pero tayo ay magbe-bike lang. Sige, tingnan natin Sinesearch ko ngayon kung magkano ang Grab ride. O see, 280 pesos din yung Grab ko mula dito hanggang Kapitolyo sa Pasig. So kung balikan yun, kung nagbike ako, libre lang. Saka naka-e-bike naman ako so mas madali ang galawan. So anyway, ang haba na nitong intro ko. Let's go, magbike na tayo. Na-realize ko, gusto ko bumabiyahe ng mga after lunch kasi konti lang ngayong sasakyan. So, madali lang weave through sa traffic tapos hindi ganong mausok. Yun nga lang, sobrang init. So, nag-park na ako para protektado ang aking balat na namamalat. Nandito ako ngayon sa Makati. Parang ayokong mag-EDSA. Mag-i-inner roads tayo ngayon para makarating ng Kapitolyo sa Pasig. Dadaan tayo ng Mandaluyong, Boni, Pioneer, and yun. Pero parang gusto kong dumaan din sa sa Kapitolyo Bridge for the vibes lang. Tingnan natin kung magawa ko yun.
Ayan o, tingnan nyo. Sobrang konti lang ng sasakyan. Saya naman ng biyahe na to. Saya. Tingnan mo, ganda oh. Mahal kong Maynila. Joke lang, Mandaluyong pa lang pala to. Hindi pala to Maynila. Sa'yo hindi mapapagod, Maynila, Maynila. Pasok tayo sa Inner Street. Dati, nung hindi pa inaayos yung kalsada dito, sobrang daming nangyayari, sobrang gulo. Ngayon, for some reason, clear na siya. Pero tingnan nyo to. Papakita ko sa inyo. Sa gitna ng kalsada ay merong poste na hindi nila matanggal-tanggal. Sobrang weird. Diba may poste sa gitna? Ano ba yun? Nandito na tayo ngayon sa Boni. Pasok na tayo sa Boni Tunnel. Let's go, tunnel! Nakita nyo yung truck na yun? Overspeeding yun, grabe. Sa totoo lang medyo intimidating yung Boni Tunnel. Pero safe naman doon. Tsaka mabilis kasi kesa mag-EDSA. Mas gusto ko doon talaga dumadaan. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong stop na to. Dito ako ngayon sa may Capitolio Bridge. Ito ang aking bisikletang ginagamit. Ang aking Nacto Ranger na customized. Nakita yung first bike ride. Isang electric bike. So, meron siyang makina doon. Ito ang Pasig River. Alam mo, naalala ko dito sa spot na to kung saan ako nakatayo ngayon. Dito yung madalas naming stopover kapag nagbabike kami during the pandemic. As in, lagi kami ditong humihinto para lang magpicture. Ganyan. So, etong side na to, ito na yung Kapitolyo. Pasig area na yan. Dito, ayan, pamakati yan. Ito yung Guadalupe. Ayun, nakikita nyo doon. Ayun yung Guadalupe Bridge. Tapos yun yung sikat na mga billboard sa EDSA na malalaki. Usually ng bench. Tapos ito yung Pasig River. At dito, ito ang BGC. BGC yan. Tapos, dito naman, Taguig. Taguig. Pasig. Hindi ako nagkakamali nung 2021. Tama ba? 2021, 2022. Kasi during that time, yun yung yun yung like kaming nandito. Tapos, wala lang, nakakatuwa. Good old days. Kaya sabi ko, bago ako pupunta sa Kapitolyo, sa Pasig, daan muna ako dito. Wala lang, para lang i-relieve ko lang yung moment. Napindo. Ang pinaka-poging barista dito sa Pasig. Isang American. Sabi ko, dito na lang muna ako magpapalipas ng araw sa sa condo. Tapos sabi ko, sige, dito na lang ako sa Wanzi, baka para chill lang, malapit lang din naman. Kesa pag nandun kasi ako sa condo, parang wala akong ginagawa eh.
parang tenga lang, nakatambay. Eh, kailangan ko din mag-edit ng video. So, sabi ko dito na lang sa onesie. Habang nagkakape. Saya ngayon, walang ganong sasakyan eh. Okay, lalabas tayo dahil tapos na akong magsulat ng aking script at papakita ko sa inyo kung paano ako mag-voice over. Simple lang naman actually kung paano ako mag-voice over. Okay lang din dito sa may labas. Kailangan ko lang ngayong aking cellphone kasi ito. Na-script ko na siya sa aking notes. Kailangan ko lang ngayong aking cellphone at ang aking microphone. Na ikakabit ko lang. And it's time to voice over. Pakita ko lang sa inyo yung process ko ng pag-VO ng ilan sa aking videos. Diba? Kung hindi ako naglalakad at ito yung ginagawa ko. Nag-voice over ako ng aking script. Malamang sa malamang pag na-upload ko na tong vlog na to sa YouTube. And na-upload ko na rin tong video na to sa aking Reels at sa TikTok. Tala na. 1, 2, 3, end. Sumali ako sa isang motorcycle food tour. Take 2. Tingnan ko kung okay audio. Sumali ako sa isang motorcycle. Yan, okay audio. 1, 2, 3, end. Sumali ako sa isang motorcycle food tour na ang pangalan ay Salo. Salo is organized by Okay, parang ganun. Paulit-ulit lang siya hanggang sa mabuo ko na yung mga kailangan kong recordings. Tapos mag-i-edit na ako sa CapCut. Doon ko natatapusin ang aking video. So, hindi ko na i-elaborate pa. Hindi ko na papakita sa inyo yung buong recording process. Panoorin nyo na lang yung final product sa aking Instagram at sa aking TikTok or sa Facebook. Boom! Gusto ko na ipakita na uminom mo. Hello nga naman. Hey! What's up? As an avid viewer. Okay. Tapos na ako dito. Pupunta na ako sa aking meeting sa Mega Mall. Time check, 10 minutes before 4. Ang meeting ko, 4 p.m. Good luck sa akin. Bye, onesie. It's nice to see you again. Punta na tayo Mega Mall. Diba? Ang dali makasingit kasi nakabike. Pero kapag nakakotse ka, stuck ka sa traffic. Maski motor, medyo mahirap makasingit sa mga ganitong bagay. Boom! All of a sudden, nasa harap ka na. Abot ako sa 4 p.m. meeting ko. Pupunta EDSA time, let's go. Traffic. Pero mabilis lang yan dahil dito tayo sa bike lane. O, di ba? Bike lane na magiging motorcycle lane. Bike. Boom. Ayan na, pwede na. Ha. Traffic hack. Ride the bicycle. Oh, yeah! Money popcorn! Let's go! Naubos ata yung memory ng Insta360 ko. So, binuklot ko na tong DJI ko para ipakita sa inyo ang bike parking dito sa Mega Mall. So, ito. Safely park. Dito ako nagpa-park lagi. Sana lang hindi umulan. Pero, convenient kasi itong bike parking na to eh. Kuya, excuse me po. Ano street po to? Ha? St. Francis? So, nagpark ako sa may St. Francis. Lumigo lang ako from... Oy, hello po. Si Kuya, shout out. Anyway, from EDSA, kumanan ako papuntang Julia Vargas. Nasa Julia Vargas, kumanan ako sa St. Francis. Tapos sa may bandang, hindi ko alam ma-explain eh. Pero sa may entrance doon ng bike parking. And ayun, papunta na tayo sa Mega Mall. Time check, 4 p.m. or so I believe. Alam mo, ang ganda ng weather, sarap mag-bike. Sabi ko naman dun sa meeting ko, sa coffee shop kami magkikita. Diba magkakape ulit ako.
because coffee is life. Actually, hindi pa ako tapos sa ine-edit kong video. So, sana matapos yung meeting namin ng maaga para ma-edit ko tapos ma-upload ko na din today para hindi ko na siya aalalahanin. Patapos na ako siguro mga 15% na lang. Ayusin ko na lang yung caption. Lalagyan ko ng background music. So yun yung typical afternoon ko. Kaninang umaga hindi ko sa inyo napakita. Pero kumain lang ako, breakfast, muni-muni. Titignan ko ano yung mangyayari sa aking araw, paplanuhin ko. Hanap ako ng mga inspiration. Dito na tayo sa SM Store. Kapasok lang tayo. Baka bawal mag-vlog dito. We'll see you dun sa coffee shop. Sana nandun na yung kasama ko. Hanap ako ng microphone sa bag. Nandito lang pala sa bulsa ko yung microphone ng DJI. So, ayan, nakakatawa. Dumating na yung kape ko. Inihintay ko na lang yung mga iba kong mga kasama. And, aligaga ako no? So anyway, ayan. Dito ako sa Satch Me. Tanet, iced Americano ulit. Mababasa nyo ba yan? Harmony in every group, flavor, and frame. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa ako tapos mag-story time. Pero dahil hinihintay ko pa ang ating mga friends. Wait lang, magsasagot lang ako ng mga work messages. O siya, anyway, kape muna ako. Alam nyo ba, meron akong parang ang weird nung encounter ko kanina dito sa entrance ng Mega Mall. Kasi, wala naman ng kaso. Pero nawiwirduhan lang talaga ako dun sa, paano ko ba i-explain to na hindi medyo offensive? Gets ko naman na required magbukas ng bag papasok ng mall for security purposes, 'di ba? Totally understandable. So kanina, pumasok ako, binuksan ko yung bag. Tapos medyo na-frustrate lang ako siguro ng konti. Kasi hindi ko alam bakit parang pinabukas yung bag. Tapos hindi naman chinek. Medyo sad lang. Hindi man sad, pero medyo nakaka-frustrate lang kasi nagmamadali din ako, di ba? I would appreciate more if pag binukas yung bag, yung mai-inspect talaga na parang makikita nila kung merong something na dangerous. Kasi kung bubuksan mo lang yung bag for the sake of opening it, parang nagiging performative lang yung pag-o-open ng bagahe. Wala lang. Parang iniisip ko, if you're doing, hindi ko sinisisi yung guards kasi baka hindi rin nila, alam mo yon, hindi rin strictly implemented sa kanila, tapos nasanay na rin sila na gano'n lang. Ako lang, personally, parang naisip ko lang na if gagawa din naman tayo ng way to implement security, might as well implement it well, di ba? For safety purposes din naman talaga yung reason nun, di ba? Tapos meron pa silang yung yung Garrett, yung parang scanner, hindi rin naman nila ginamit. So medyo lang ako, a little bit frustrated. So yun, konting share lang kasi things could have been better. Pero don't get me wrong nag-comply ako, pero sana lang it could have been implemented better. Anyway, share ko lang sa inyo na nag-bike ako today. Tapos yung outfit ko ay, look at my outfit, napakita ko lang sa inyo. Pantalon, Airism na shirt, tapos yung parka, UV protection parka, lahat to from Uniqlo. This video is not sponsored by Uniqlo. Pero pag nagbabike ako, gusto ko talaga Airism na t-shirt. Sige na, mag-edit na ako kasi baka hindi ako umabot sa deadline do. Hey guys, nandito ako ngayon sa SM Mega Mall sa IMAX. Now is the time for the movie screening of The Bride. Hey, The Bride! And na-invite tayo for a special screening. Ngayon, nandito na naman tayo. Hindi na ako nakapagpalit ng damit, so nakaparga ako. Pag nilamig ako, sa sinihan ako magpapalit ng aking fleece. Kapag may mga ganitong screening, mga special screening na na-invite kami, ang ginagawa lang namin ay basically manood ng pelikula. Tapos, after nun, magbibigay lang kami ng mga reactions, magbibigay kami ng commentary, and at the same time, help promote the film. Wala namang requirement, but syempre, they would appreciate na mag-share kami ng aming thoughts about the film. Minsan makasama namin mga producers, mga other content creators. Sometimes, minsan merong mga celebrities na uma-attend. And usually, it's in Mega Mall, sa SM Aura, o kaya sa Mall of Asia. Pero madalas talaga sa Mega Mall yung screening. O kaya minsan, na-invite ako sa screening sa office ng Columbia Pictures or ng Paramount. Depende kung saan. Okay, magsimula natin yung pelikula in a bit. See you later after the film.
Tingnan niyo. May nag-cosplay ng Frankenstein tsaka The Bride. Yan sila. Papapicture yung mga tao sa camera. Oh, ang cute. Tapos na yung pelikula. At pauwi na ako in a bit. Well, so, tambay muna dito sa Coopers bago mag-close yung mall since I'm killing time. Kakatapos lang nung The Bride and well, ano siya, para siyang it was a crazy journey. Parang kabaliwan, pag-ibig, it's super weird. But at the same time, parang interesting siya. Ang dami lang talagang nangyayari. Inisip ko nga parang magandang horror. Maganda siyang Halloween costume, lalo na kung couple kayo. Frankenstein and The Bride. Tambay muna dito sa Coopers. Magsasara na ang Mega Mall. Tignan nyo. Wala na. Magsasara na. Pinapatay na yung mga ilaw. Sarado na yung mga shop. At ang tanong, paano ako lalabas kung sarado na ang lugar kung saan ako pumasok? Ay nako, ayoko naman umikot sa labas para sa bike parking. Pero, kasalanan ko rin naman yun dahil tumambay pa ako. Pero what if kaya matrap ako sa loob ng mall, no? Ano kayang gagawin? Tanong na lang nga tayo sa guard. Baka mamaya kung ano pong mangyari sa akin dito. Tingnan mo, sarado, no? Kuya! So, the only way to go out is the only way na makapunta ako dun sa bike parking ay umikot ng malayo. Ang galing. Dito na ako sa labas ng Mega Mall. Kailangan kong umikot para makapunta sa bike parking. Time check, 10:30 na ng gabi at guess what? Hindi pa ako kumakain. Hindi pa ako nagdi-dinner. Pero ang kinain ko lang ay ang libreng popcorn doon sa sinehan at tubig. Iniisip ko nga kung magdi-dinner pa ba ako or hahayaan ko na lang na lumipas ang aking gutom. Pero I think kailangan ko talagang kumain. Kasi kung hindi ako kumain, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Ano yung sinasabi ko? I know, lumabas na yung mga staff ng mall. Ngayon pa lang sila nag-uuwian kasi nasara na nila ang kanilang mga tindahan. So, madami sa kanila ang nakaangkas. At ako ay pauwi na din. Ang gagawin ko, magbabike commute pa rin ako pauwi. This time, 10:30 na. Konti na lang yung mga tao sa kalsada. Konti na lang yung sasakyan. So, I guess mas madali-dali nang magbiyahe ngayon. Actually, maganda magbike kapag gabi kasi hindi na mainit. And at the same time, wala lang, parang mas payapa yung kalsada kasi wala nang kotse. Pero yung takot ko lang kapag nagbabike commute ako sa gabi ay yung mga drunk drivers. Kasi hindi mo alam kung meron kang lasing na driver na kasama sa kalsada. Tapos 'di ba, syempre minsan hindi nila makontrol yung yung minamaneho nilang sasakyan. Motor man 'yan or kotse. Tapos biglang mahagip ka nila. So, konting ingat pa din talaga. At sana nandito pa yung bike ko. O, 'di ba? Katabi ng bike parking ay ang basurahan. Dito yung mga basura sa SM. Sana ay nandito pa ang aking bike. Tingnan natin. Ayun! Dito pa. Perfect! Papunta na tayo sa BGC! Daan tayo dito sa BGC instead na mag-EDSA na tayo. Pagka rush hour, grabe, sobrang traffic. Well, sobrang traffic sa Metro Manila in general kapag rush hour. Pero pag gabi na, like mga ganitong oras, mga alas 10, alas 9, masarap mag-bike dito sa BGC kasi ang presko, tapos bukas yung mga ilaw ng mga building. Let's go! Tignan mo, mover. Sobrang sikat ng mover na yan. Kasi kapag yung mga turista, pupunta dito sila sa BGC sa gabi para mag-mover. Yung mover, ano ba yan? Yung mover, yun yung mga electric scooters, tsaka yung mga bike na nandito sa BGC. Madaming nagre-renta nun ng mga turista kapag gabi na dito sa BGC. Tapos yun, ikot-ikot sila dito. Alam ko nga, nag-trending pa nga yun sa TikTok yung activity na yun.
Kain ako, ang ganda. Wala lang, sarap mag-bike. Hindi masyadong mausok. Tapos medyo malamig-lamig pa. Dun, 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 dun. Dito tayo sa EDSA. At may bumaparty dito na motor. Let's fly! Party, party! Papasok na tayo ng Ayala Avenue. Ito, swabe na to kasi may bike lane dito. Ibig sabihin nun, oh, yeah! So, it's gonna be diretso. Hanap tayo ng kakainan kasi parang medyo nagugutom ako. Kahit na ano lang, light lang na pagkain. Sa mga nanonood dito, nagbabike ba kayo? Alam ko yung ibang mga nanonood ng video ko, mahilig sila magbike. Pero yung iba, hindi sila nagbabike. Sana, encourage ko kayong magbike. Tingnan nyo naman, wala akong ginastos for today's video sa pamasahe. Pumadyak lang ako. Nahirapan ba akong pumadyak? Hindi ako nahirapan pumadyak kasi naka-electric bike ako. In a span of a few months, na ROI ko na rin yung gastos dito sa bike na to. Dito tayo ngayon sa Lugawan sa Tejeros, sa may Chino Roses. Ito, order tayo. Lugaw with egg and lechon kawali. Hintayin ba dito o dadalhin dun sa taas? So, ito na yung order ko. Meron akong lugaw with lechon kawali. Tapos, ito yung suka. Tapos, ito yung egg. Hindi pa siya nababalatan. Ako pa yung magbabalat. Sobrang interesting kasi yung Lugawan sa Tejeros. Nalaman ko to pre-pandemic pa. Tapos, wala pa silang second floor. Ngayon, tinan mo, nasa second floor ako ngayon. Ito na, boom. Nandito ako sa may balcony. Balcony, sa may terrace, para merong view yung kakainan natin. Tapos naalala ko, a few years ago, yung meron kasi kaming show ni Marty. Ang pangalan ng show namin nun ay Karinderya Crawl. Ewan ko kung meron pa yun sa YouTube ngayon, kung uploaded pa. Kung napanood niyo yung vlog ko sa La Union, si Glenn, ginawa namin siyang host for that episode. Tapos, pinakain namin siya ng lugaw with lechon kawali dito sa Lugawan sa Tejeros kasi maraming nagre-recommenda, masarap daw kumain dito. Yung Karinderya Crawl na show, ano ko nun, producer, tsaka writer. Tapos, si Marty, siya yung editor, tsaka yung videographer. Para yun sa isang Southeast Asian TV show. Tingnan mo, ganda ng itlog, oh. Anyway, so, ayun. Yun yung meron kaming, yun yung show namin dati. Tapos, na-discover namin to. Sobrang sarap talaga. Wala pa silang second floor nun. Parang pa lang sila. Small business pa lang sila. Tapos, itong nasa tapat nila, itong Malolo Street na yan. Yung nakikita nyo sa harap, izo-zoom ko ha. Kung saan nakapwesto yung bike ko, ayun yung bike ko nakapark. Yan, kung saan nakapwesto, meron dyang meron dong lugawan dati na parang kalaban nito. Nakalimutan ko na kung anong taon kami nun 2014 namin pinuntahan yun. Tapos, ayun, ngayon wala na yung kalaban niya. Tapos, nakita ko na lang may mga branches na itong Lugawan sa Tejeros sa Mandaluyong, ganyan. So anyway, tikman ulit natin. Pag meron akong sakit, ito yung kinakain ko eh. Lagyan muna natin ng kalamansi yung lugaw. Gusto ko talaga na may kalamansi ang aking lugaw. Kailangan lang nating tanggalin yung mga buto. Sarap, init. Sarap ng lugaw talaga dito, as in. Ako highly recommended. Yung mga ibang tao, parang sinabi nila, bumaba daw yung quality ng Lugawan sa Tejeros. Pero para sa akin, okay pa din siya. Kasi yun nga, pag may sakit ako minsan, dito umorder ako ng lugaw dito. Kasi alam ko meron din tong online eh. Pwede ka rin mag-book sa online. Pero mas gusto kong dinadayo kasi sa totoo lang, ayokong umorder sa online food. Kasi kung kaya ko naman i-bike, 'di ba? Nanghihinayang kasi ako eh. Tapos mas mahal pa yung mas mahal din yung singil ng pagkain kapag online. Etong lahat ng kinain ko ay tokwa, lechon kawali, lugaw, tapos boiled egg. Siya, 115 lang. Pero kung binili ko to sa online, baka mas mahal. Okay, kain na tayo.
Init. Pero ang sarap ng lechon kawali. Sobrang ano yung lasa. Buong buo. Suka sa aking tokwa. Ay, pag nagbabay ka, ang sarap talaga ng kain ko. Ang sarap. Grabe, sobrang panalo ng lechon kawali. Pero alam ko, mabubusog na ako dito sa pagkain na to eh. Kanina pinag-uusapan namin nung ka-meeting ko, gaano ba ako kadalas mag-bike? Sabi ko, hindi na ako ganong kadalas mag-bike ngayon kumpara nung pandemic. Kasi syempre nung pandemic, di ba, ang dami nagbabike, tapos yun lang yung mode of transport ng ibang tao. Ngayon kasi, yung pagbabike ko, puro sa ano na lang, mga less than 1 kilometer or 2 kilometers na ride. Ganun lang yung mga biking ko ngayon eh. Hindi na ako ganong naglo-long ride kumpara before. Madaming factors yun. Isa sa mga factors na yun ay madami na kasing sasakyan, mahirap na mag-bike. So, medyo nakaka-demotivate siya. Pangalawa, yung mga friends ko, kumunti na lang din yung mga friends ko na nagbabike. Yung iba, lumipat na ng ibang lugar. Yung iba, hindi na talaga nagbabike at all. Gagaya nga ng kwento ko kanina. Ayun, from time to time, nagbabike pa din ako, lalo ng long ride. Tapos ang hirap na rin mag-invite ngayon ng friends kasi busy na sa mga kanya-kanyang buhay eh. Yung mga ibang kaibigan namin, nagkaroon na ng pamilya, nagkaroon na ng anak. Iba na yung priority, yung iba binenta na yung bisikleta. Kanina, nasa 1C ako, tapos nakikipagkwentuhan ako kay Gab, yung barista doon. Sabi rin niya, bira na lang din daw yung mga cyclist na nakakasama namin dati na tumatambay doon sa 1C. Parang pa konti-konti na lang din. I guess ganun talaga, no? Nag-move on na yung mga tao. Masaya naman ako mag-bike, pero yun nga lang, mas kumonti na lang. May mga ganung ano talaga yun, pangyayari sa buhay natin na there's a period of time na, alam mo yun, parang G na G ganun, hype na hype ka sa isang bagay, very passionate ka, tapos biglang magsuslow down, magda-die down kasi makakahanap ka rin ng mga ibang bagay na pagkakabalaan mo. And siguro ako, nag-grow na rin ako kasi sa totoo lang yung biking, literal talaga siyang nakakapagod. Literal, napagod talaga ako. Recently, nagtagaytay kami, di ba? Pagod na pagod talaga ako noon. Tapos sunog na sunog yung balat ko. Hanggang ngayon nga, di ba, kaninang umaga, pinakita ko sa'yo yung nagbabalat. Tapos parang after, feeling ko nagkasakit ako. Wala, yun lang. Growth. And I think kailangan i-accept ng mga tao na, you know, people grow. Ako, kailangan ko rin i-accept na I'm growing and I'm evolving and I'm trying new things. And at the same time, pati yung mga friends ko, hindi ko naman pwedeng sabihin sa mga kaibigan ko na, ano ba yun, hindi na kayo nagbabike, ganyan. Kuwari kanina, di ba, pumunta ako dun sa may Pasig Bridge, sa Capitolio Bridge, para lang may sense of nostalgia, parang ganun. Na-realize ko na parang those memories, nung active na active talaga ako mag-bike, I will forever cherish it. Lagi ko siyang maaalala. Pero, ayoko na lang din puwersahin yung sarili ko na yung kung gaano ka-active dati, ganoon pa rin ako magiging kasing active ngayon. Parang ayoko nang ipuwersa yun. Pero kung mangyari man yun ulit, di go for it, di ba? Okay lang. Pero ayoko nang ipuwersa yun. Kasi kung ipuwersa ko yun, baka at the end of the day, hindi ako maging masaya. In general, masaya pa rin naman ako nagbabike. So ayun na, parang ang haba na ng vlog na to. Maraming salamat for joining me for today's adventure. Ito experiment to na parang a day in a life living alone vlog. Sana natuwa kayo. Comment down below if nagustuhan niyo ba yung ganitong klaseng vlog. And again, maraming salamat for joining me sa episode na to. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Hindi niyo pa ako pina-follow, follow niyo na ako. Goodbye! Uubusin ko na muna to.